Same, pero iba. Same, pero iba. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad kumano na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Jason ng Laguna. Share ko lang po yung problema ko ngayon. Meron po akong nililigawan na babae na hindi ko alam na may boyfriend pala. Nakita ko na lang po basta sa Facebook account niya na single siya. At wala namang kahit anong pictures ng boyfriend. So, inassume ko po na wala siyang karelasyon. Paano ko ba naman mahahalata? Nagkikita kami once in a while. Tapos mga 4 na buwan na rin kaming ganito ang setup. Siguro, nakonsensya na siya nung huli. Ang sabi niya sa akin, meron daw akong dapat malaman tungkol sa kanya. Dahil sa nagigilty siya, umamin siya na meron talaga siyang boyfriend. Hanggang ngayon, sila pa rin. Kaya pala kapag tinatanong ko siya kung kailan niya ako sasagutin or kung meron ba akong pag-asa sa kanya, lagi niyang sagot sa akin is, saka na. Alam ko naman na masyado pa pong maaga. Pero kaya naman pala saka na, dahil meron naman pala talaga siyang boyfriend. Lagi niyang sinasabi na hindi pa sa ngayon or sa tamang panahon na lang. Hindi raw niya maiwan-iwan yung boyfriend niya, DJ Lindsay, dahil nasa abroad. At yung lalaki yung nagbibigay ng sustento sa kanya. Kahit daw yung kapatid niya, yung boyfriend niya ang nagpapaaral. Ang sabi, pagka-graduate ng kapatid niya, nakikipag-break na siya doon sa lalaki. Pero biglang nagbago yung isip niya. Hindi na raw niya magawang hiwalayan kasi malaking tulong daw yung boyfriend niya sa pamumuhay ng kanilang pamilya. Kaya
Kaya ang offer niya sa akin is kung papayag daw ako, patago na lang daw yung relasyon namin. Di ko alam kung anong sumanib sa akin. Pero DJ Lindsay, gustong-gusto ko talaga siya. Kaya naman, nung inalok niya ako nun, pumayag ako. Pumayag ako kasi mahal ko na eh. Pero kahit daw friends o family, kung pwede daw, itago pa rin namin. Dapat walang makakaalam. Nakakatawa nga eh. Alam ko naman na walang patutunguhan to, pero hihintayin ko pa rin yung panahon o yung time na magbago yung isip niya. Hihintayin ko yung pagkakataon na mas piliin niya ako at ilabas niya ako sa publiko at sabihin sa lahat na ako na ang boyfriend niya. Alam ko rin na maraming maiinis sa ginagawa ko, pero ngayon, siguro nga, magagawa mo talaga yung mga bagay na hindi mo ma-imagine na kaya mo palang gawin. Kahit pa hindi ito tama, para lang sa pag-ibig. DJ Lindsay, ano po bang dapat kong gawin? Muli, ako si Jason at ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Pumayag ka na, ano bang gusto mo? Ano bang gusto mong sabihin namin? Pumayag ka na. Nakakaloka ka. Uy, oras muna natin sa buong kapulungan. Check your time. Naku! 19 Cambots! Makaraan pang alas 9 ng umaga. 9:19 on the clock. Same, pero iba. Wow! We are number 1, 06.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo. Sabihin mo, Energy! Ano na, Jason? Kakaloka ka naman. 'Di ba? Parang tinalo mo yung kapatid mo. I mean, tinalo mo yung kapwa mo lalaki. O hindi, brother. 'Di ba? May bro code. Sabagay, hindi naman kayo bros. Hindi nyo nga kilala yung isa't isa. Pero, 'di ba? Lalaki din yun eh. Bakit mo naman tinalo? Bakit mo naman, alam mo naman na may karelasyon pala yung babae. Wow! Oh, bakit ginawa mo pa? Ba't pumayag ka? Oh, nakakaloka. Mag-comment nga kayo. Na-stress bigla. Hindi, alam mo naman kung ano yung pinasok mo. Ano pa sasabihin namin sa'yo, Jason? Oh, would you like us to put some sense into you? Kaso, sabi mo, mahal mo. Pero kasi minsan, di ba, napapahamak tayo sa mga ginagawa natin dahil sa pag-ibig na yan. Uy, wag natin na, baka kasi magkaroon ng negative na, alam mo yun, implication or meaning yung sinabi ko. Hindi naman tayo napapahamak ng dahil sa pag-ibig eh. Napapahamak tayo dahil sa mga bagay na ginagawa natin because of pag-ibig. Kita mo yan. Alam mo may jowa yung babae pero pinursu mo pa rin. Umami na nga siya pero pinursu mo pa din. Wow! Diba? Nag-undergo ka ng test. Diba? Sinabi nung babae na kung gusto mo, secret relationship na lang. Tapos pumayag ka. Nakakaloka. Eto na nga kung ako sa'yo, makakatulog ka ba na alam mong meron kang niloloko na kapwa mo lalaki? Kung kaya mo matulog at kahit na may ganon kang idea in your head at alam mo na merong isang lalaki na niloloko ng girlfriend niya because of you, di bahala ka sa buhay mo, di ba? Pero sasabihin namin, mali yan kasi nanloloko ka. Pero kung
kung ito yung sitwasyon na, alam mo yun, hindi ka makatulog sa gabi dahil alam mo na meron kang naaargabyado, di ba, hindi ka makagalaw ng maayos dahil nakokonsensya ka, dahil guilty ka, itigil mo na yan. Yahoo! Do what you have to do. Wow! Di ba? O dali, basa po tayo ng mga comments dito. O, wag nyo daw i-judge. Huwag nyo i-judge. Kaya nyo? Oo, mga bakla kayo ng takon. Sabi ni Ate Rosie, sus, Ginoo naman, bakit ka pumayag? Sabi naman po ni Deirdre, Larkin. Hello po, DJ Lindsay. Asa na po si Baby Toby na isang single? Andun, sa kuweba niya. Patay na naman yung mga ilaw sa gilid. Sabi naman ni Happy Nurses Week sa mga nurse colleagues ko, especially to the nurses of College Hospital Caritos, Newport Nursing and Rehab, and AMHA Medical Group regarding the letter sender, DJ Lindsay. Todo X ang girl na yan. Nagawa niyang itago sa'yo na meron siyang jowa. What's to say na she won't do that, diba? To you, letter sender, later. Kung sakaling maging kayo nga, isip-isip lang doon. Tama, nagawa niya yun sa'yo nung una. Wow! Diba, naitago niya. Ano pa yung mga bagay na kaya niyang itago sa'yo ngayon na kayo na? Tinatago ko nga sa, ano daw yun? Tinatago ko nga sa mundo Diba? Nakakaloka ka, kuya. Sabi nga nila, what goes around comes around. Kung paano nagsimula ang isang bagay, ganun din mag-e-end ang isang bagay. Oo. Sabi naman ni Naxu, hello DJ, masasabi ko lang po, mahirap yan, kuya. Paano pag malaman ng tunay na BF? Malaking gulo yan. Yan naman si ate girl, maharot yan. Ay nako, watching from Dasma, Cavite. Hello po sa mga taga Dasma, Cavite. Kamusta kayo dyan? Sabi naman ni RJ, bakit ba kasi nag-assume the moment na nakita mong taken na siya, sana tinanong mo na agad. Di sana hindi ka na na-fall ng sobrang hard, diba? Red flag si ate girl, medyo user siya. Sinasayang mo ang oras mo sa kanya. Baka ikaw ang matalo sa huli. Love wisely, lol. Laugh out loud. Sabi naman ni Irene, hello DJ Lindsay, may sugar daddy pala yung girlfriend mo. Boy, itigil mo na yung kalokohan mo, di kayo magkakatuluyan. Nag-umpisa kasi sa mali. Move on, boy. May kailan yan. May kalan yan. Oo, kalandian. Ay, nakakaloka. Hindi, yun lang masasabi ko. What goes around comes around. Tapos kung paano nagsimula ang isang bagay, definitely ganun din siya mag-e-end. Yan din yung number 1 na magiging problema ninyo in the future. Kung talagang magtatagal kayo, 'di ba, sa relationship ninyo na sikreto, 'di ba? It's never fun to be in a secret relationship kasi wala kang panghahawakan sa kanya Diba, hindi mo kayang ipagsigawan sa buong mundo kahit nakilig ka sa kanya because di nga pwede malaman ng ibang tao because secret nga, diba? Wow! Tsaka paano masisikmura yon kung halimbawa magkasama kayo tas tatawag yung jowa niya na nasa ibang bansa tas makikipag-I love youhan siya doon. Diba? Paano? Kaya mo na yung jowa mo nag-I love you sa iba tapos nag-I love you ka rin sa kanya? Diba? Tapos paano pag bumalik? Pag bumalik na dito sa Pilipinas yung lalaki, di syempre magjowa sila, magbabakasyon sila, ganyan. Kaya ng konsensya mo, yung mga ganong setup. Maiiwan ka dito maiiwan ka halimbawa, nasa Maynila kayo, maiiwan ka dito sa Manila tapos sila magbabakasyon sa Boracay. Imposible namang magtitigan lang sila doon, di ba? Maglato-lato lang sila doon. Oo. Di ba? Ay nako, ikaw talaga, si kuya talaga Jason. Sabi naman ni Adrian, ay nako, isang sender naman po ang umaasa at napaasa ni Ateng na may sabit. Kung ako kay Jason, hahanap na lang ako ng ibang na walang sabit. Aalis na ako dyan, kesa naman sa magkagulo-gulo pa kung kailan magkabukuhan na. Totoo naman. Masyado pa kasing alam mo yon, nag-i-ignite pa yung kanyang pagmamahal dito sa babae. Diba? Wow! Tsaka hindi faithful yung lalaki dun yung babae dun sa jowa niya na nasa abroad. What made you think or what makes you think and believe na magiging faithful siya sa iyo? Diba? Sabi naman po ni Darwin, huwag na Jason. Alam mo nang bawal ang relasyon ninyong dalawa ng girl niya na may jowa. Pinatulan mo pa yung offer na maging kabit ka. Kahit saan angulo mong tingnan, mali talaga yan. Dapat hindi ka naniwala sa kung anong nakikita sa FB profile niya. Diba? Desperado na ang tawag dyan. Alam mo, totoo yan, no? Yung mga nasa Facebook, sa mga social media, ang daling lin lang. Hoy, starring Kim Chu. Tama ba? Oo.
Sorry, hindi ako updated. Pero totoo nga, di ba? Kung anong nakikita mo minsan sa social media, hindi totoo yun eh. Kasi ang dali-daling mag-post, ang dali-daling mag-construct ng kung ano man. Just to show everyone na ito ka. 'Di ba? Yung kinonstruct mong itsura mo na makikita ng ibang tao, ang daling gawin nun eh. Pero ano ba yung totoo? 'Di ba? Wow! Hello po DJ Lindsay. Shoutout naman po sa asawa ko, si Jonalyn Bautista, at sa mga anak ko, Clarence, JJ's, Calvin Bautista. Mahal na mahal ko po sila, watching from Nasugbu, Batangas. Uy, nasaan yung comment doon? Sabi ni Jesta, ituloy mo lang boy. Kung saan ka masaya, suportahan kita. Sabi ni Jenny, at alam mong pag nagkapilian, di ikaw din ang pipiliin niya yung mas mapera sa'yo. Hindi naman ikaw yung pipiliin. Siyempre mas pipiliin niya yung mas mapera daw, sabi ni Jenny. True. Wow! Alam mo, hindi rin, sorry na, hindi sa pinapangunahan ko kayo, pero alam mo, ang mga relasyon na tinatago at alam mo yun, pilit na hindi ipinapakita sa lahat ay hindi naman nagtatagal. Ngayon lang yan kasi sobrang in love ka sa kanya. Hintayin na lang natin yung moment na makakita ka ng ibang babae din, tapos ikaw na lang yung kusang aalis dyan sa secret relationship na yan dahil syempre gusto mo na ng normalan na relasyon, di ba? Ganoon naman yan. Laging may end point ang mga bagay-bagay, lalo na kapag nasasaktan ka na, kapag natatapakan yung pagkalalaki mo because nakikita mo na ay mas nakakapagbigay ng datong yung lalaki na nasa abroad, ikaw. Nandyan ka nga. Pero sino yung mas pinaprioritize? 'Di ba? Siyempre yung lalaking nandun sa abroad. Sinabi niya naman na siya yung nagpapaaral dun sa kapatid. Tapos malaki yung naitutulong sa pamilya. Kaya kung ako sa'yo, bumitaw ka na dyan habang maaga pa. Wow! Minsan kasi alam mo yung ginagawa ng mga tao, feeling natin savior tayo ng kapwa natin. Feeling natin maaalis natin yung tao na yan sa isang miserableng sitwasyon, tapos magiging hero ka in the end. 'Di ba? May ganyang may ganyang complex na tinatawag eh. Oo. Minsan kasi akala natin kailangan na mailigtas ng mga taong 'yan. Ang totoo, nananahimik sila. Pumasok ka lang sa buhay nila. At hindi nila kailangan ng tulong. Pabayaan mo lang sila. Oo. At hindi natin mababago ang isang tao just because naging in a relationship tayo with them. Wow! Hindi natin sila mababago kung ayaw nila magbago. Di ba? Hindi natin sila maaalis sa sitwasyon na yon kung ayaw nilang umalis kasi pabor sa kanila. Diba? Parang feeling ko, yung may mga tao talaga ngayon, these days, na practical na lang sa buhay, no? Nakikipagrelasyon, pinipili yung mga nagiging karelasyon nila dahil yun yung bubuhay sa kanila, ganyan. Tapos kapag hindi kayang bumuhay, hindi nila ginujowa. Ganyan na yung iba ng mga tao ngayon. Wow! Wala naman tayong magagawa kasi trip nila yun. Diba? Sabi naman ni Abet, "Hi Jason, gamitin mo muna ang pinagbabawal na technique." Uy. So, again, kung mahal mo, i-go mo. Total, nakapag-decide ka na. Pero ang sinasabi namin is mali. Kasi meron kang ibang naaargabyadong lalaki. Walang kaalam-alam yung isa, todo suporta dun sa jowa niya. Yun pala, nanloloko na yung jowa niya. At ikaw ang isa sa mga rason kung bakit niloloko siya ng kanyang jowa. Diba? Tigilan mo na yan habang maaga pa. Kasi bakit ba? Ang dami mo namang makikitang babae dyan. Maghanap ka lang. 'Di ba? Umalis ka lang dyan sa comfort zone mo, makakahanap ka din. Maghintay ka, makakahanap ka. Hindi mo kailangan, 'di ba, maging desperado at mag-okay sa secret relationship just because you wanna be in a relationship. Wow! Sabi ni, utak din ang ginagamit ng babae. Praktikalan. Sorry na. Ganyan. So, we wish you well. No, Jason, wag mong hintayin na magkagulo pa ang sitwasyon at maging chaotic pa ang lahat ng mga pangyayari just because of this setup, no? Uy, may mga lalaki na kayang gumawa ng mga bagay na outrageous just because mahal nila yung babae. At alam mo yun, natapakan yung pagkalalaki nila. Minsan, nagiging crime. Oo, nakakakommit ng krimen yung mga lalaking nasakta ng ego at ang pride. Kaya habang wala pang problema at habang kaya mo pang putulin, no? Putulin mo na yung connection mo with the woman. Oo. Di ba ang mga
tao ngayon, napaka-violente ng mga tao ngayon. Diba? Nakakakommit talaga sila ng crime kung gustuhin nila. Kaya kung ako sa'yo, hindi naman sa sinasabi ko, hindi naman sa nag-overthink ako, pero what if kayang gawin yun ng lalaki? Diba? So, wag na. Hindi worth it. Wow! Dami pa dyan. Oo, ha? 9:31 na po ng umaga. We wish you well, Jason, at sana makaalis ka dyan sa sitwasyon na yan. Baka gamitin ka lang din ng babae. Good luck and ipagdasal mo yung sitwasyon na yan, okay? Giving you something from The Ones. This one is called Hindi Tayo Pwede. This is very identical, I guess, dun sa sitwasyon ni Carl. Itong vocalist ng The Ones. Hindi niya rin alam. Oh my gosh, tama! Hindi niya alam na yung pinopormahan niyang babae noon ay meron ng jowa. At ang catch dito is, nasa showbiz yung babae. Oo. Alam mo ba yung kwento na yon ng vocalist ng The Ones? Oh my gosh, you have to research. Or ikikwento ko na lang sa inyo one time. Yahoo! Enjoy! Wow! Pilit nating iniwasan. Energy.